Hey mga ka-Serene, it's your girl DJ Serene. May kwento akong babasahin ngayon na siguradong makaka-relate tayo lahat. Minsan, ang love, hindi lang puro saya, kundi may mga pagdududa at pagsubok din. At itong letter na to, naglalaman ng mga ganitong feelings. Kaya stay tuned at samahan niyo akong basahin ang kwento ni Riza. Ako nga pala si Riza, isang simpleng housewife. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Nasa harap ng laptop, nagsusulat ng liham para kay DJ Serene. Nais ko lang sana maibahagi ang nararamdaman ko. Ang mga hindi ko kayang sabihin ng diretso kay Mark, ang asawa ko. Huwag niyong isipin na hindi ko siya mahal. Mahal ko siya. Pero may mga bagay na hindi ko na kayang tiisin. Si Mark, ang asawa ko, ay isang angkas driver. Taga-baryo kami. At simple lang ang buhay namin. Iba siya sa mga ibang lalaki na kilala ko. Mabilis akong nahulog sa kanya nung una at alam kong siya rin sa akin. Hindi ko na matandaan kung kailan kami nagsimula magkalapit. Pero sa tuwing tinitignan ko siya, may init sa katawan ko na parang una pa lang kami nagkakilala. Hindi ko masasabing perpekto ang relasyon namin, pero sanay na akong tanggapin na ganun talaga. May mga highs and lows. Ganyan kami mag-asawa. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Madalas siyang mag-aya makipag-sex sa akin. Akala ko nung una, normal lang ito. Lalaki siya. At ganun talaga sila. Pero dumating sa puntong araw-araw na lang, paulit-ulit, at minsan, kung gabi, kahit puyat na siya, hahanap pa rin ng pagkakataon kung gusto ko ba siya o hindi. Parang wala nang pakialam. Halos hindi ko na matandaan ang mga ibang araw na hindi ko siya naranasan. Hindi ko na siya nakikita na partner ko, kundi parang isang gawain na lang na kailangang tapusin. Alam ko na ganon. Siya noon pa man, pero nagbago na. Dati, may mga pagkakataon na parang ramdam ko pa ang lambing, ang init ng mga mata niya na para bang ako lang ang gusto niyang yakapin. Pero ngayon, wala nang init sa mga tingin niya, wala na yung mga paglalambing. Parang katawan na lang ang gusto niyang makuha, hindi na ako bilang isang tao. Ibang klase na ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari, kung bakit ako naging ganoon. Parang hindi ko na siya kilala. Minsan, naiisip ko kung ako ba ang may kasalanan. Kung ba't ganoon na lang ang nararamdaman ko. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil lang ako pagod, pero hindi pala. Hindi lang yon. Ang hirap, kasi alam ko, mahal ko pa siya. Pero may mga pagkakataon na gusto ko na lang na mawala muna siya sa harap ko. Huwag sana akong pagkakamalan na hindi ko siya gusto, kasi gusto ko siya. Pero gusto ko ring magkaroon ng lakas na magsabi sa kanya kung anong nararamdaman ko. Minsan, naiisip ko na lang kung may mangyayari pa bang maganda sa amin. Kung hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. May puwang pa ba para sa akin sa puso niya? O baka naman ako na lang ang magbabalik loob, maghihintay sa lahat ng hindi na darating. Hindi ko alam kung saan kami patutungo. At ngayon, narito ako nagsusulat ng liham kay DJ Serene, hoping na sana maramdaman ko na hindi lang ako ang may ganitong pakiramdam. Tama bang magtago pa ako? O tama bang iparating na lang ang lahat? At kung masaktan kami pareho, kailan ko ba dapat itigil ang mga bagay na nakasanayan ko? Kasi sa sobrang haba ng pag-aasawa namin, alam ko, hindi ko pa nararamdaman ang lahat ng gusto kong maranasan. Baka nga, ngayon ko palang napansin na hindi pala puro sex ang kailangan namin. Kailangan namin ang magkaintindihan, magkasama sa bawat bagay. Minsan, gusto ko lang sanang humingi ng tulong. Hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Lalo na ngayon,
na ang asawa ko patuloy pa rin sa kanyang mga gustong mangyari. Pero bakit ako? Bakit ako ang nagiging masama sa mga mata niya? Sana magkausap kami ng maayos. Sana magkaayos kami ng magkaayos. Pero alam ko na masakit na pag-usapan pa ang mga bagay na masakit. At iyon na nga. Nais ko lang na sanay mapakinggan. Ako ni DJ Serene. Baka may pagkakataon pang magbago lahat ng to. Baka, kahit papaano, may mga bagay na magbabalik sa tamang direksyon para sa aming dalawa. Naalala ko pa noong magkasama kami ni Mark sa simula. Tumatagos pa sa puso ko ang mga panahong iyon. Parang hindi ako makapaniwala na kami na nga. Ang saya-saya ko at siya rin. Tinutulungan ko siya sa mga maliliit na bagay. At kahit may mga bagay na hindi ko naiintindihan, hindi ko alintana. Laging may spark, palaging may kilig. Parang hindi natatapos ang araw nang hindi kami nagkakausap, nagkakasama, nagkakatinginan. Hindi ko akalain na darating ang panahon na parang hindi ko na siya kayang titigan ng matagal. Sa mga unang taon ng aming kasal, halos hindi ko maisip na may problema. Si Mark, kahit simple lang, para sa akin, siya na ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Palaging may mga maliliit na sorpresa, mga jokes na tawa kami ng tawa. Hindi lang siya asawa, kundi parang best friend ko rin siya. Hindi ko na mabilang kung gaano siya ka-sweet at kung gaano kami kakomportable sa isa't isa. Dati, kapag magkasama kami, hindi ko na siya kailangan pang hilingin na makipag-usap o magpasaya sa akin. Natural na lang lahat. Nagsasabi kami ng kung ano-anong kwento at sabay kaming nagsisiyahan. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang lahat. Mas madalas na siyang magtulungan na lang sa mga bagay na hindi ko alam. Hindi ko alam kung dahil ba sa trabaho niyang pagiging angkas, driver o kung sa kung anong dahilan. Pero napansin ko na mas madalas siyang nauubos ang oras. Hanggang sa hindi na kami magkita sa mga gabi. Na kung magkasama kami, parang andyan na siya. Pero parang wala. Magkaharap kami, pero may layo. Tinutulungan ko siya sa mga gawain sa bahay. Pinagluluto siya ng pagkain, pinapaglilinis siya. Pero habang ginagawa ko yon, naiisip ko kung may pakialam pa siya sa akin. Hanggang sa napansin ko na, hindi lang pala ako ang nahirapan. Siya rin. Nagsimula na siyang mag-aya makipag-sex, araw-araw. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Dati, nakakapag-usap pa kami ng maayos. Pero ang lahat ng hiling ko na lang sa gabi ay tahimik na magkatabi kami. Hanggang sa sumunod na araw, magkaaway na kami dahil hindi ko kayang makipag-sex ng araw-araw. Bawat gabi, palaging may humihiling ng higit pa. Hindi ko na maintindihan. Ang mga masarap na pagkakataon namin dati ay napalitan na ng gulo. Gulo na puno ng hindi pagkakaintindihan. Alam mo, hindi naman sa hindi ko siya mahal. Hindi sa hindi ko siya gustong mapaligaya. Pero, dumating sa punto na naiisip ko, may puwang ba ako sa kanyang buhay? Isang umaga, habang nagsaswipe siya sa cellphone, nakita ko ang mga messages. Ang mga kwentong hindi ko kayang basahin, mga galak ng katawan na hindi ko na kayang maramdaman. Tinanong ko siya, at sa unang pagkakataon, napansin ko na may takot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung gaano kasakit yun, pero nakaramdam ako ng pagiging kalaban sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang iniisip ko lang ay baka ako na lang ang mali. Sabi ko sa sarili ko, baka naman ako lang ang hindi marunong magbigay. Pero habang natutulog siya sa tabi ko, iniisip ko kung may hangganan ang lahat ng ito. Hanggang kailan ko kayang magsikap na ipaglaban ng isang relasyon na ako lang ang patuloy na lumalaban? Hanggang kailan ko kayang magsikap na maging okay nang wala na akong natatanggap?
Sa mga araw na yon, hindi ko na siya kilala, hindi ko na siya nararamdaman. Ang mga halik niya na noong una ay may kalakip na init, ay ngayon parang wala na lang. Ang mga haplos niya sa katawan ko na nagbigay saya, ngayoy puro puwersa. Puwersang napilit upang makuha ang gusto niya. May mga araw na parang hindi ko na matandaan kung kailan siya nagbigay ng sarili. Puno ng guilt, puno ng insecurities, at puro tanong na, bakit ako? Minsan, tinatanong ko kung may mga pagkakataon pa bang maibalik ang nawala sa amin. Kung may puwang pa ba para sa mga bagay na hindi na naibalik. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang magsinungaling kahit sa sarili ko. Nandyan na ang mga gabi na wala akong maramdaman, kundi ang pagkabigo na may nakatago sa mga mata ni Mark. Ang pakiramdam na mas pinili pa niyang magtago kaysa magtapat sa akin. Hindi ko siya kayang tanungin pa kung anong nangyari. Pero siya, patuloy na magtatanong kung ako ba ay in love pa. At hanggang sa mga oras na yon, nagsisimula akong magtaka. Saan ba patungo ang lahat ng ito? Saan kami patungo? Bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang init sa katawan ko, pero ang malamig sa puso ko. Sinusubukan kong magpatawad, pero paano ko mapapatawad ang sarili ko na hindi ko na kayang maging totoo sa kanya? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung sinabi ko kay Mark ang lahat ng nararamdaman ko. Siguro, sa sobrang dami ng iniisip ko, nagdesisyon na lang akong magtapat. Pero hindi ko alam kung paano siya tatanggapin. Tinutukso ko na lang ang sarili ko, nag-iisip kung sasabihin ko ba siya ng diretso o tatagilid. Baka kung diretso ko siyang tanungin, magalit pa siya o magtampo. Pero nagdesisyon akong magbukas ng puso ko. Mark, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang mahinang tinig ko habang tinatanaw siya mula sa sala. Hindi ko siya kayang titigan ng diretso. Parang may malamig na pakiramdam sa puso ko. Hindi ko pa alam kung anong magiging reaksyon niya. Napansin ko ang pagpapalit ng ekspresyon sa mukha niya. Walang kasiguraduhan, pero alam kong may kakaibang init sa paligid. Hindi ko alam kung dahil sa matagal na kaming hindi nagkakausap ng maayos, o kung dahil na rin sa mga huling linggo na halos hindi kami magka-connection. Huwag mong sabihin na ayaw mo na. Ayaw ko ng ganon. Tumigil siya saglit at ang mga mata niya ay may kahulugan na parang siya na ang naunang nagsasabi ng mga bagay na hindi ko pa kaya. Pero hindi ko na kayang magsinungaling. Alam ko, ang mga gabing puno ng pagnanais na hindi ko naramdaman ay patuloy na nagiging dahilan ng kalungkutan ko. Hindi lang katawan ang gusto ko, kundi siya. Hindi ko na kayang magtago pa sa sarili ko. Kaya inamin ko na lang. Mark, hindi ko na kaya. Naglakbay ang mga salitang yon mula sa aking bibig. Hindi ko na kaya mag-pretend na okay lang. Hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Hindi ko na kayang maghintay na lang sa isang relasyon na hindi ko alam kung anong nangyayari. Tahimik siyang tumingin sa akin at nanatili sa kanyang pwesto. Halos hindi ko kayang titigan ang mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang lakas na magsabi ng mga salitang iyon. Pero naramdaman ko na iyon, na ang tamang pagkakataon, nandyan na siya. Ngunit nandyan din ako, ang babaeng nagtatago ng sakit sa likod ng mga mata. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. At nang magsalita siya, hindi ko alam kung paano ko siya dapat tugunan. Gusto mo bang pag-usapan natin to? Tanong niya, na may kaunting pagkabigo. Riza, alam ko na may mga bagay na hindi kita nakikita. Pero hindi ba't parang ang dali-dali mong magtapon ng lahat? Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ano bang gusto mong marinig? Sagot ko.
Gusto ko siyang tanungin kung mahal pa niya ako, pero hindi ko kayang itanong iyon ng direkta. Gusto ko lang sanang maramdaman ko ulit ang mga halik niya, ang mga gabing puno ng init, at ang mga oras na walang ibang iniisip kundi ang pagsasama namin. Pero hindi ko na nararamdaman iyon. At ang sakit, ito ang dulot ng hindi ko kayang ipaliwanag. Riza? Tinanong niya. Ang boses niya ngayon ay malambing at puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong nangyari pero gusto ko lang malaman. Masaya ka pa ba sa atin? Sumagot ako ng hindi ko alam. Ang puso ko ay puno ng kalituhan, ng mga tanong na hindi ko masagot. Hindi ko kayang isama ang sarili ko sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko alam, Mark. Hindi ko alam kung paano ko na kailangan yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Nagpunas siya ng mukha at tila may takot sa mata niya, na parang iniwasan ang masakit na tanong na hindi pa namin kayang harapin. Sa mga sandaling iyon, nakita ko siya. Hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang isang tao na may mga hindi nasasabing saloobin. Hindi ko kayang gawing mali ang lahat ng ginagawa ko at hindi ko kayang magtago sa kanya. Tahimik kaming nagsimulang maglakad sa paligid ng bahay. Wala ni isang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig. Siguro, nag-iisip din siya kung anong nangyari sa aming dalawa. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang lungkot na hindi ko inaasahan. Isang lungkot na hindi ko rin kayang ipaliwanag. Tila siya rin, hindi niya alam kung anong sasabihin. Habang naglalakad kami, humarap siya sa akin. May isang tanong na hindi ko na kayang pigilan. Mark, mahal mo ba ako? Tumahimik siya saglit. Siguro iniisip din niya kung anong ibig sabihin ng mga tanong na yon. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya, Mahal kita, Riza. Pero natatakot akong mawalan ka. Ang sagot niyang yon ay parang isang tinig na nawawala sa dilim ng gabi. Hindi ko alam kung iyak o ngiti ang dapat kong ipakita sa kanya. Ang damdamin ko malapit na akong matunaw pero hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat. Hindi ko kayang aminin na hindi ko na siya ramdam. Parang may hangganan na ang lahat. At ang pinakamalupit na bahagi ng mga gabing iyon ay hindi na kami parehong masaya. Ang tanong ay, kaya pa ba kaming magkaayos? O baka, sa huli, baka hindi na talaga kami magkabalik. Pagkatapos ng aming usapan, nagkaroon kami ng ilang linggong distansya. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit kami naging ganito. Pero ang sakit na nararamdaman ko ay parang ang bigat. Nandyan si Mark. Pero parang ang layo na niya. Hindi ko na kayang titigan siya ng maayos. Tinatry ko pa rin, pero hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang relasyon namin kapag parang hindi na kami magkasama sa iisang mundo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya, pero ramdam ko ang mga pagbabago. Minsan, magkasama kami, pero ang mga galak na nararamdaman ko dati, parang unti-unting nawawala. Halos hindi ko na maramdaman ang init ng mga haplos niya at ang mga halik na dati ay puno ng saya. Ngayon parang nakatatak na lang sa alaala ko. Nagising ako isang gabi sa gitna ng katahimikan. Si Mark nakahiga sa tabi ko. Parang hindi ko na nararamdaman ang kaniyang presensya. Iniisip ko kung paano kami napunta rito. Kung ano ang nangyari sa aming dalawa. Nang mga oras na yon, gusto ko lang siyang yakapin pero hindi ko magawa. Ang puso ko puno ng tanong at hindi ko alam kung anong sasabihin. Mark, bulong ko sa kanya. Nanginginig ang boses ko. Ano ba talaga tayo? Paano na tayo? Tahimik siya. Minsan ko nang napansin na siya ay nagiging malayo. Hindi ko na maramdaman ang mga hawak niyang puno ng pagmamahal. Tila ba hindi na niya kayang magbigay ng oras o espasyo para sa akin. Siya'y naging angkas driver, pero hindi lang ito ang nagiging dahilan ng aming distansya.
May mga gabing hindi ko na siya matanaw mula sa kabila ng mga pader ng aming kwarto. Ang mga pagkakataon na kami ay magkasama, palaging may mga sagot na hindi siya kayang ibigay. Tinanong ko siya, pero ang sagot na binigay niya, hindi ko na alam kung paano tinanggap ng puso ko. Hindi ko kayang makita siya na parang wala nang halaga ang mga salita niya. Hindi ko kayang yakapin ang kanya mga pagtanggi. Hindi ko na alam, Riza. Hindi ko na kayang pag-usapan pa ito. Parang isang malupit na hampas ang naramdaman ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ako maghahanap ng sagot sa mga tanong na iyon. Parang lahat ng ginawa, kung sakripisyo at ang mga pag-aalaga sa kanya ay nauurong at nauurong na lang. Kahit na ang pisikal na pagnanasa ay nandoon pa rin, ang saya ay naglaho na. Ang mga gabing kami ay magkasama sa kama, ang init ng katawan niya ay hindi na nagbibigay sa akin ng parehong kaligayahan. Ang katawan ko, minsan nag-uusap sa sarili ko, gusto ko pa rin siya. Pero ang puso ko ay nagsasabi ng iba. Hindi ko kayang mapanatili ang relasyon na may pagkakahiwalay, na may emosyonal na distansya, na may pagkabigo. Nasa kalagitnaan kami ng hindi pagkakaintindihan, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Minahal ko siya, pero ang pagmamahal ko, hindi ko na alam kung kailan ito magiging sapat para sa kanya. Si Mark, na palaging nariyan para mag-aya, hindi na rin ako makayang tanggapin. Ang mga gabing hindi kami magkasama, mas tumitindi ang init na nararamdaman ko. Pero hindi para sa kanya. Para na lang sa sarili ko, para mapuno ang mga pagkukulang na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa mga araw na iyon, kahit na gustong magbago ng sitwasyon, walang nangyayari. Parang ang lahat ng bagay ay umaabot na sa hangganan. Ang relasyon namin ay hindi na isang laro ng damdamin. Kung kaya lang sana, gusto ko na lang magtago sa ilalim ng aking mga ulap at kalimutan ng lahat. Pero, hindi ko magawa. Hindi ko kayang takasan ang responsibilidad ng isang relasyon na sabay na nauurong at napapapilitan. Si Mark ay nagiging mas malamig na. Sa tuwing siya ay nandyan, mas ramdam ko ang distansya. Wala nang parehong init. Parang kami parehong nagtatago sa dilim ng mga gabi. Naghahanap ng sagot na hindi ko kayang hanapin. At habang ang puso ko'y naglalakad sa landas ng kalungkutan, ang katawan ko'y naglalaban sa mga nararamdaman ko. Ngunit ang pinakamalupit na tanong ay hindi ko pa rin kayang sagutin hanggang hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa amin ni Mark. Ang mga gabing puno ng init, ng pagmamahal, ng pagnanasa, ay nagiging mga alaala na lang. Habang naglalakad ako sa mga kalsadang paborito namin, tinatanaw ko ang mga lugar na minsang nagbigay saya sa amin. Ang mga kanto ng kalsadang dumadaan kami pag magkasama kami. Pero ngayon, ang bawat hakbang ay puno ng kalungkutan. Ang bawat hakbang ay parang pabigat na patuloy na nagbabalik sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, naiisip ko kung may magagawa pa ba kami upang ayusin ito. Ang mga sulyap ni Mark, ang mga halakhak na minsan ay naririnig ko mula sa kanyang mga labi, ay tila isang malayo at hindi na maaabot na alaala. Hindi ko na alam kung siya pa ba ang gusto ko. Ang puso ko, minsan naglalaban sa mga nararamdaman ko. May mga sandali na hinahanap ko siya, ang pagkakaintindihan namin, ang mga gabing kami magkasama. Pero may mga sandali din na hindi ko kayang pigilan ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na rin siya kayang titigan ng diretsyo. Kung paano siya magtanong ng mga simpleng bagay, hindi ko na kayang sagutin ng tapat. Ang mga damdamin ko ay nagsimula ng magbago. Minsan, nananabik ako sa mga init ng katawan na dulot ng mga kamay ni Mark. Pero hindi ko na kayang hawakan siya ng buo. Para bang may isang pader na hindi ko kayang lampasan.
Isang pader na hindi ko kayang buwagin. At sa bawat segundo, parang lalo itong tumitibay. Nasa tabi ko siya, nagtatagpo ang mga mata namin, pero hindi ko nararamdaman ang koneksyon na dati ay puno ng sigla. Minsan, gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang ipadama ang pagmamahal na nararamdaman ko, pero natatakot akong magsimula ulit. Natatakot akong ang bawat hakbang ko ay magdudulot ng mas malaking sugat. Baka kung magkamali ako, magbabalik kami sa simula at ang masakit. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba kami ng pagkakataon na magbago. Mark, minsang nasabi ko ng malakas. Hindi ko na kayang pigilin. Bakit nga ba tayo ganito? Bakit tayo napunta rito? Ang mga mata niya, minsan, nagiging malabo at puno ng hinagpis. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa kami. Minsan, natatakot ako na baka wala na. Baka hindi na kami magkaayos. Pero may isang bahagi ng akin na patuloy na umaasa, na naglalaban, na umaasang may magbabalik sa amin ng lahat ng magagandang bagay na nawala. Si Mark, hindi ko siya kayang basahin ngayon. Ang dating madaling maintindihan na ekspresyon ng mukha niya, ngayon parang isang misteryo. Nasa kanya ang mga sagot na hinahanap ko. Pero sa bawat sandali, ang mga sagot na iyon ay nauurong. Hindi ko kayang pagtiwalaan siya. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang relasyon na puno ng hindi pagkakaintindihan. Pero sa bawat pagtingin ko sa kanya, sa bawat oras na magkasama kami, may isang bahagi ng puso ko na umaasang magbabalik kami sa dati. Hindi ko kayang hindi magtangkang baguhin ang lahat. Hindi ko kayang manahimik lang. Pero kung babalik kami, paano? Paano namin hahanapin ulit ang koneksyon na nawala? Paano kami makakahanap ng pag-ibig sa gitna ng mga sugat na kami mismo ang nagpasakit? Habang naglalakad kami, hindi ko kayang itigil ang pag-iisip ng mga posibilidad. Gusto ko pa ring magsimula muli. Pero paano? Kung magtatangka akong ayusin kami, paano kung lalo lang kaming lumayo? Ang mga gabing magkasama kami sa silid, kung saan ako natutulog sa kanyang tabi, ang mga init ng katawan, parang hindi na umabot sa ngayon. Para bang may pader sa pagitan namin at wala akong magawa kundi itulak siya o itulak ang sarili ko palayo. Sa bawat gabi, habang magkasama kami sa kama, naguguluhan pa rin ako. Kung noon, ang mga halik niya ay nagbibigay sa akin ng kaligayahan, ngayon ang bawat haplos ay may kalungkutan. Parang walang tamang paraan para ayusin ito. Parang kami parehong nasasaktan at natatakot na baka magkamali kami at baka sa huli kami magkahiwalay na talaga. Nasa harap ako ng malaking desisyon. Hindi ko na kayang makita si Mark na parang malayo sa akin. Parang ang lahat ng bagay sa paligid namin ay nagiging magulo. Ang relasyon namin, dati ay puno ng init, ngayon ay puno ng mga tanong na wala ng kasagutan. Pero habang nakatayo ako doon, hinahawakan ko ang mga alaala na iniwan namin sa bawat gabi ng pagmamahalan. Alam kong may paraan para ayusin kami. Hindi ko kayang mawalan ng ganitong pagmamahal. Gusto ko pang magsimula muli. May isang gabi na nakaupo ako sa sala. Ang mga mata ko ay nakatutok sa mga pader. Parang ako'y nagsasaliksik ng sagot na hindi ko makita. Si Mark, tahimik na nakatayo sa may pintuan. Hindi ko kayang basahin ang ekspresyon ng mukha niya. May mga gabi na gusto ko na lang magtago, magpahinga sa mga tanong, pero hindi ko kayang gawin iyon. Hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang kami. Mark, nasabi ko, mahina, na parang isang pangarap na binanggit ko sa hangin. Gusto ko pa sanang magbago. Gusto ko pa sanang magbalik tayo sa dati. Nagkatinginan kami, ngunit walang salita. Sa mata ni Mark nakikita ko ang hirap, ang sakit, at ang pagnanais na sana makahanap pa kami ng isang paraan. Nakaramdam ako ng kalungkutan,
ng pagnanasa na magbago kami. Pero may mga pagdududa rin sa aking puso. Paano? Paano nga ba? Sa bawat araw na lumilipas, ang lahat ng alam ko tungkol sa kanya ay nagiging malabo. Hindi ko na alam kung ano ang kaya niyang ibigay, kung may space pa ba para sa akin. Ngunit hindi ko kayang manatili sa ganitong estado. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang ipadama sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pero may takot pa rin. Ang mga gabing magkasama kami, puno ng init at kilig, ay parang mga pirasong nawawala na sa kamay ko. Ngunit hindi ko kayang tanggapin na iyon, na ang katapusan. Habang nakatayo kami sa harap ng isa't isa, ang bawat segundo ay parang isang pagkakataon na magsimula kami ng bago. Gusto ko ng pagkakataon para ayusin kami, para muling matutunan kung paano magpatawad at magbigay ng pag-ibig. Nakaramdam ako ng pangangailangan na pag-usapan ito. Hindi ko na kayang magtago. Hindi ko na kayang umiwas. Mark, nagsimula ako. Ang boses ko ay nanginginig. I'm sorry kung naramdaman mong nawala ako. Gusto ko pa rin magtulungan tayo. Gusto ko pa rin maging tayo. Hindi ko kayang mawalan ka. Tahimik siya, ngunit ang mga mata niya may kakaibang liwanag. Sa bawat titig, parang nakikita ko ang kanyang mga saloobin, ang mga tanong, at ang mga pangarap na hindi ko pa rin kayang sagutin. May mga oras na gusto ko siyang yakapin, pero natatakot akong baka hindi ko kayang bitawan siya kung ang lahat ng ito ay magsimula muli. Bumangon siya mula sa kanyang upuan, lumapit sa akin. Para akong natigilan, pero hindi ko kayang umiwas. Hindi ko kayang magtakip pa. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Ang katawan ko, may pagnanasa pa rin. Pero higit pa roon, ang puso ko ay nagnanais na magpatuloy kami. Na magbalik kami sa kung anong mayroon kami noon. Paglapit niya sa akin, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hinawakan ko siya at ramdam ko ang init ng katawan niya na parang bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga gabi namin. Ang mga halik na parang may kahulugan. Hindi ko kayang itanggi na may nararamdaman pa rin akong koneksyon. Na sa gitna ng lahat ng ito, gusto ko pa rin siyang alagaan, yakapin at mahalin. Ngunit sa mga sandaling iyon, may takot din akong nararamdaman. Takot na baka sa bawat hakbang na gagawin ko, baka lalo ko siyang mawalan. Takot na baka ang mga hakbang ko ay magdudulot ng mas maraming sugat. Sa bawat galak na dulot ng mga halik, may lungkot na kasunod, isang kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Riza, sabi ni Mark, ang tinig niya ay malalim, puno ng emosyon. Gusto ko pa rin magbago. Gusto ko pa rin tayo. Pero pareho nating kailangan magtulungan. Hindi ko kayang magsimula kung hindi rin tayo magtutulungan. Naramdaman ko ang pag-asa na muling sumik, ngunit may kabuntot itong takot. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Bawat saglit ay puno ng posibilidad. At hindi ko alam kung kaya ko bang isugal ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na wala akong magagawa, kundi tanggapin ang aming kahinaan at magsimula muli. Sa pagitan ng mga haplos at mga titig, nararamdaman ko ang init ng katawan ni Mark. Ngunit higit pa roon, nararamdaman ko ang pagsisikap naming magtulungan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mayroon pa rin kaming pagkakataon. May pagkakataon kami para magsimula ng bago. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatagal. Pero sa oras na yon, masaya akong muling magkasama kami. Ang mga gabi, ngayon, ay puno ng katahimikan at pagkakaintindi. Pero alam ko, sa ilalim ng tahimik na gabi, isang malalim na sigaw ang umuukit sa puso ko. Hindi ko na kayang patagilid lang. Hindi ko kayang patagilid lang sa mga nararamdaman. Gusto ko na ng sagot.
gusto ko ng kalinawan. May mga gabi na ang init ng katawan ni Mark ay parang puwersa ng kalikasan. Gustong-gusto ko siyang yakapin. Pero may mga tanong pa rin sa aking isip na hindi ko kayang iwasan. Mark, ako na mismo ang nagsalita. Ang tono ko ay parang nanginginig sa loob. Tama na. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Ngunit ang tinig ni Mark ay hindi tulad ng dati. May hindi ko maintindihang lungkot sa bawat salitang binibigkas niya. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Parang nahihirapan. Ano ang gusto mong pag-usapan? Mahirap niyang binanggit. Ang mga mata ay puno ng pagkabigo at paghahanap ng sagot. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi ko kayang magtakip pa. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya o sa sarili ko. Mark, ayokong magtago na lang. Hindi ko kayang hindi malaman kung anong nararamdaman natin ngayon. Ang katawan ko, nararamdaman ko ang init mula sa kanya. Ang mga haplos, ang malalalim na paghinga, ang mga mata namin na magkasabay ang titig, parang may isang hindi malirip na koneksyon na naglalaban-laban sa aming pagitan. Ang puso ko ay naglalaban sa bawat kilos ko at hindi ko kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Ang bawat saglit ay puno ng pagnanasa, ng emosyon at ng mga pangarap na hindi ko kayang ipaliwanag. Riza, mahina niyang tinig, halos isang bulong. Gusto ko pa rin tayo. Pero hindi ko na alam kung paano. Ang mga salitang iyon, sa kabila ng mga pagkatalo at pagsubok na naranasan namin, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaligayahan. Ngunit, sa kabila ng kaligayahang iyon, natatakot pa rin ako. Natatakot ako na baka sa bawat pagnanais kong ayusin kami, ay hindi ko na kayang ibalik ang dating kami. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman? Sagot ko sa kanya. Hindi ko kayang itago pa ang sakit at ang pagnanais na magbago kami. Gusto ko siyang yakapin, pero hindi ko alam kung kaya ko na. At doon, sa mga mata ni Mark, nakita ko ang takot. Takot na mawalan pa kami ng pagkakataon. Takot na ang lahat ng mga magagandang alaala namin ay magiging isang malungkot na kwento na lang. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Gusto kong iparamdam sa kanya na handa akong magsimula muli. Pero ang mga pader na itinayo namin sa pagitan namin ay parang isang hadlang na mahirap sirain. Ang bawat titig niya, ang bawat hakbang niya patungo sa akin ay puno ng mga tanong. May mga gabing magkasama kami na natutulog kami. Ngunit hindi ko na siya kayang yakapin. Parang may isang puwang na humihiwalay sa amin. Pero sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Mark ay naglalaman ng isang lihim na hinahanap ko. Isang lihim na sa wakas natagpuan ko sa mga salitang hindi niya kayang sabihin, ngunit naramdaman ko sa bawat galaw ng katawan niya. Riza, sinabi niya, ang tinig ay puno ng pagnanais. Huwag mong iwasan ako. Gusto ko pa rin tayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at parang isang alon ang dumaan sa katawan ko. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. Hindi ko kayang magsimula ng bagong buhay na walang Mark. Hindi ko kayang mawala ka, Mark, sagot ko. Ang puso ko ay naglalaban sa bawat salita. Naglapit kami at ang bawat haplos, ang bawat paghinga ay naging isang pagsasumpa na hindi ko na kayang alisin ang pagmamahal ko sa kanya. Ang mga katawan namin, magkadikit. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa aking katawan at ramdam ko ang init ng bawat galaw. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawawala. At sa mga sandaling iyon, ang tanging bagay na alam ko ay ang nararamdaman ko para kay Mark. Ang init, ang pagnanasa, ang pagmamahal. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin. Pero sa mga sandaling iyon,
Sa lahat ng tensyon, sa lahat ng emosyon, alam ko na handa akong magsimula ulit. Handang magbigay, handang magpatuloy, at higit sa lahat, handang ibigin siya ulit. Kahit na ang mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin ay naghihintay, at kahit na ang mga sugat na hindi pa kayang maghilom, alam ko na sa mga sandaling iyon, kami pa rin. Tahimik ang gabi. Ang hangin na pumapalo sa mga bintana ng kwarto namin ay nagdadala ng malamig na simoy, pero ang loob ng kwarto ay puno ng init, hindi mula sa init ng katawan, kundi mula sa emosyon na hindi pa rin natitinag. Maraming gabi na ang lumipas mula nang magkausap kami ni Mark, at bawat araw ay may kasamang mga tanong, pagdududa at takot. Pero sa gabing ito, natutunan ko na hindi lahat ng sagot ay kailangang matutunan agad. Minsan, ang pinakamahalaga ay magpatuloy. Nasa tabi ako ng kama. Ang mga mata ko ay nakatitig sa mga ulap sa labas ng bintana. Ang mga saloobin ko ay nagsasama-sama. May konting takot, may kaligayahan, at higit sa lahat, may pag-asa. Tumingin ako kay Mark na nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya nagsasalita. Pero ramdam ko ang bawat galaw ng katawan niya, ang mga mata niyang nakatingin sa akin ng may kahulugan. Riza? Nagsimula siya. Ang tinig niya ay malambot at puno ng kahulugan. Alam mo bang sa lahat ng nangyari, ako na lang ang may kasalanan kung bakit umabot tayo dito. Hindi ko agad siya sinagot. Hindi ko alam kung paano. May mga bagay kasi na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sabihin na wala na akong gustong baguhin. Mark, hindi ikaw lang. Kami to. Lahat tayo may bahagi dito. Nagkatinginan kami, at sa mga mata ko, sigurado ako na walang hadlang na hindi kayang mapagtagumpayan ng pagmamahal namin. Hindi kailangan ng malalaking salita. Hindi kailangan ng mga galit o pagsisisi. Kailangan lang namin ng isang malalim na pag-unawa sa isa't isa. Inabot ko ang kamay niya, at sa simpleng galaw na iyon, ang mga pagkasira ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Hindi ko siya tinanong kung may iba pang mangyayari o kung paano kami pupunta sa susunod na hakbang. Hindi ko na kailangang magmadali. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng bagay ay naging malinaw. Ang pagmamahal na itinaguyod namin sa kabila ng lahat ng pagsubok ay ang tanging bagay na kayang magtakda ng landas para sa amin. Naglakad kami sa tahimik na landas na walang sigurado, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng paniniwala. Ang mga gabing magkasama kami ay naging pagkakataon na magtulungan at magbago. Ang hindi pagkakaintindihan, ang mga pagkatalo, at mga sugat na naiwan, lahat ito ay naging mga aral sa bawat hakbang namin patungo sa pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Hindi ko alam kung gaano karami ang mga pagsubok na kakaharapin namin. Pero sa gabing ito, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto. Hindi kami perpekto. Ngunit natutunan namin kung paano magpatawad at magbukas ng pinto sa isang bagong simula. Ang init ng mga katawan namin ay napawi na. Ngunit ang init ng mga pusong naglalakbay ng magkasama ay patuloy na nag-aalab. Hindi ito isang kwento ng paglimos o pagkatalo. Ito ay kwento ng dalawang tao na hindi umalis, na hindi tumalikod, na nagsimulang magbago. Hindi para sa isa't isa, kundi para sa sarili nila. Sa mga susunod na gabi, hindi ko na kailangang magtaka kung anong mangyayari sa amin. Ang pagmamahal namin kay Mark ay nagpatuloy at bawat araw ay naging pagkakataon upang patunayan na hindi sa lahat ng panahon ang mundo ay magaan. May mga gabi na ang takot at ang saya ay magkasama, pero alam ko na sa huli, kami pa rin. Tumingin ako kay Mark at sa simpleng ngiti na ibinigay niya sa akin, natutunan ko na ang pagmamahal ay isang proseso. Hindi kailangang madali,
Hindi kailangang magmadali. Ang pagmamahal ay dumadating sa tamang oras. At kung pareho kayong handa, tiyak na tatahakin ninyo ang landas na magkasama. Sa huling pagtingin namin sa isa't isa, alam kong nagsimula kami ng bagong yugto. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang mararating namin, pero sa gabing ito, alam ko na ang mahalaga ay ang magpatuloy. Magkasama kami sa lahat ng mga hakbang. Ayan, mga ka-Serene, tapos na naman ang isang gabi ng kwento at pagninilay. Sana, kahit papaano, nakahanap kayo ng mga aral o insights mula kay Riza. Remember, love isn't always perfect, but it's all about understanding, forgiveness, and growth. Huwag kalimutan, we're all in this journey together. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga ka-Serene. Hanggang sa muli, stay tuned and keep your hearts open. This is DJ Serene, and I'm out.